Noong 2022, ang Pilipinas ay naharap muli sa panibagong eleksyon na magbabago muli ang takbo ng bansa for the next 6 years. Na may bagong mga manunungkulan sa ating gobyerno. Dito nga ay nag-stand out ang dalawang pangalan at naging tandem pa. Si Ferdinand Marcos Jr. para sa pagkapangulo at si Sara Duterte naman para sa pagka-vice presidente. Tinawag nila itong Uniteam. At naging matagumpay ang kanilang kampanya. Nanalo si Marcos bilang Pangulo at nanalo naman si Sara Duterte bilang Vice President. Sa puntong yun, mukhang nakabuo nga sila ng isang napakalakas na political alliance. Pero makalipas lamang ang dalawang taon, nagsimulang magbago ang lahat. May mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon. May mga pagtatalo tungkol sa mga posisyon at kapangyarihan. May mga investigasyon sa Kongreso. May mga kontrobersya tungkol sa confidential funds. At kalaunan, ang dating magkakampi ay nagsimulang magbatuhan ng mabibigat na salita laban sa isa't isa. So, ang tanong, ano nga bang nangyari sa Uniteam? So, upang lubos nating maintindihan at maunawaan ang breakup ng Uniteam, kailangan muna nating balikan kung paano sila nagsama. Noong 2021 at papalapit sa 2022 elections, maraming political groups ang naghahanap ng mga kandidatong may malakas na voter base. Isa nga dito, si Bongbong Marcos ay may pangalan at political machinery ng Marcos family. Si Sara Duterte naman ay anak ni dating President Rodrigo Duterte at may sariling malakas na political lalo nga dito sa Mindanao. Sa una, hindi pa malinaw kung sino ang magiging running mate ni Marcos. May mga pangalan ng iba't ibang politicians na lumubog tulad nila former President Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongbong. Pero kalaunan, napunta nga kay Sara Duterte ang Vice Presidential slot at doon nabuo ang tandem na magiging isa sa pinakamalakas sa 2022 election, Marcos at Duterte. Red and green nga ang team nila. Ang kanilang political message ay nakasentro sa unity o pagkakaisa. Kaya tinawag nga ang kanilang alliance na Uniteam. At nang dumating ang election, malaki nga ang naging resulta. Nanalo si Marcos sa presidential election at nanalo rin naman si Sara Duterte bilang vice presidente. Noong June 30, 2022, nagsimula ang kanilang mga termino. Hindi lamang naging vice president nga itong si Sara Duterte, inatasan din siya ni Bongbong Marcos na pamunuan ang DepEd o Department of Education. Dahil nga dito, naging bahagi siya ng gabinete ng Pangulo. Sa unang tingin, tila maayos ang relasyon ng dalawang kampo. Pero may isang mahalagang dapat nating tandaan. Ang Pangulo at Vice President sa Pilipinas ay magkahiwalay na inihahalal. Ibig sabihin, hindi automatic na nangangahulugan na kapag magkasama silang tumakbo ay pareho rin sila ng political party o pareho ng political organization sa lahat ng pagkakataon. Si Bongbong Marcos ay sa Partido Federal ng Pilipinas at si Sara Duterte naman ay sa Lakas CMD. Ang Uniteam ay pangunahing electoral alliance na nagsama nga sa kanilang mga kampanya noong 2022. At habang tumatagal ang administrasyon, unti-unting lumitaw ang sari-sariling political interest ng dalawang kampo. Isa nga sa mga unang senyales ng problema ay hindi pa direktang away ni na Bongbong at Sara. Mas nagsimula ito sa relasyon ng Duterte camp sa mga kaalyado ni Marcos. Partikular na naging mahalaga ang relasyon kay House Speaker Martin Romualdez na pinsan nito ni President Marcos. Noong May 2023, nagbitaw si Sara Duterte bilang chairperson ng Lakas CMD. Sinabi niya na ayaw niyang mapasama ang kanyang leadership sa tinatawag niyang political toxicity. Kasabay nito, lumitaw ang mga ulat tungkol sa lumalaking tensyon sa pagitan ng kanyang mga political camp at ng House leadership. Sa punto ngang ito, hindi pa tuluyang bumabagsak ang Uniteam pero nagsisimula na magkaroon ng unti-unting distansya.
Pagkatapos, dumating ang isa sa pinakamalaking issue, ang confidential funds. Bilang Vice President at Education Secretary, naging sentro ng congressional scrutiny ang confidential funds ng mga tanggapan ni Sara Duterte. Naging bahagi ito ng mga pagdinig sa Kongreso. May mga mambabatas na nagtanong kung paano ginamit ang pera at kung sapat ang mga dokumentong sumusuporta sa paggamit nito. Kalaunan, inalis ng House ang hinihinging confidential funds para sa ilang tanggapan na pinamumunuan ni Duterte sa 2024 budget. At dito, naging mas komplikado ang sitwasyon dahil ang mga nagtatanong tungkol sa confidential funds ay nasa Kongreso na pinamumunuan ng mga kaalyado ng Marcos administration. Hindi lamang pera ang naging punto ng pagkakaiba. Nagkaroon din ng mga policy differences. Isa sa mga halimbawa o example ay ang foreign policy. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, naging mas malapit ang Pilipinas sa China. Sa ilalim naman ni Bongbong Marcos, mas naging malapit muli ang Pilipinas sa US o sa Amerika. At mas naging assertive ang posisyon ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nagkaroon din ng mga tanong tungkol sa International Criminal Court o ICC at sa investigasyon sa war on drugs ng dating administrasyon ni Digong. Ang mga pagkakaiba ng mga ito ay naging bahagi ng mas malawak na political tension sa pagitan ng dalawang pamilya. At habang lumalaki ang political disagreement, lumiliit naman ang dating pagkakaisa o unity. Noong June 19, 2024, nagbitiw si BP Sara bilang Secretary of Education. Nagbitiw din siya bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Nananatili naman siyang Vice President ng ating bansa. Pero hindi na siya bahagi ng gabinete ni Bongbong. Ang kanyang resignation ay naging isa sa pinakamalinaw na senyales na nagbago na ang relasyon ng dalawang kampo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang kanyang pagbibitiw ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa concern niya para sa mga guro at kabataan. Samantala, tinanggap naman ni Bongbong ang kanyang resignation. At dito, mas naging mahirap nang sabihin na pareho pa rin ang kanilang political relationship tulad noong 2022. May isang interesting na bahagi sa kwento. Kahit nga nagbitiw itong si BP Sara sa gabinete, hindi agad sinabi ni Bongbong Marcos na tapos na ang UNITEAM. Noong June 27, 2024, sinabi pa ni Marcos na intact nga daw ang UNITEAM. Pero sa labas ng Malacanang, marami nang nakikitang malinaw na political tension. At ilang buwan lamang ang lumipas, mas naging lantad ang mga away. September 2024, tinanong si BP Sara tungkol sa kanyang relasyon kay Pangulong Marcos. At dito lumabas ang isang mahalagang pahayag. Sinabi niyang hindi naman sila magkaibigan. Ayon nga sa kanya, running mates lamang sila noong nakaraang eleksyon 2022. Sa madalingang salita, ang relasyon na nakikita ng public noong campaign period ay hindi niya inilalarawan bilang isang personal friendship. At pagkatapos nito, lalo pang naging matindi ang kanyang mga pahayag. Noong October 18, 2024, sa isang press conference, sinabi ni BP Sara na ang Pangulo ay toxic dahil may pinahiyang sundalo na gumraduate. Ang sabi niya na, I realized toxic na yung relationship. I imagine myself cutting his head. Na-realize ko na toxic na ito. This is over, tapos na, said by the Vice President. Pinuna rin niya ang direksyon ng administrasyon pagdating sa inflation, food security, at iba pang mga usapin. Sinabi rin niyang tumakbo si Marcos ng walang malinaw na plano para sa gobyerno ng Pilipinas. Mula rito, hindi na lamang ito usapin ng mga political allies na may magkakaibang pananaw. Naging public confrontation na nga ito. At pagkatapos, dumating nga ang November 23, 2024. Gumawa si BP Sara ng isang pahayag tungkol sa isang umano'y planong pagpatay. Sinabi niya na kung sakaling siya'y mapatay, meron din siyang inutusan na ipapatay nga daw ang presidente, ang first lady, at ang house speaker.
Agad naman itong nagdulot ng napakalaking kontrobersya. Nilinaw naman ni VP Sara ang kanyang sinabi ay conditional at konektado sa kanyang sinasabi tungkol sa mga banta sa kanyang seguridad. Pero nagsimula ang government investigation tungkol nga dito at kalaunan naging bahagi rin ito ng mga impeachment allegations laban nga sa kanya. Pagkatapos ng mga maraming kontrobersya noong 2024, hindi na nga bumalik sa dating status ang relasyon ng UNITEAM. Noong December 2024, nagsimula na maghain ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Kabilang sa mga aligasyon ang paggamit ng confidential funds, betrayal of public trust, at iba pang mga usapin. Noong February 5, 2025, na-impeach si Sara Duterte ng House of Representatives. Pero hindi natuloy ang unang impeachment trial matapos ang naging desisyon ng Supreme Court noong July 2025 tungkol sa constitutional issues sa proceeding. Pagdating nga ng 2026, muling nagsimula ang impeachment proceedings. At noong May 11, 2026 lamang, muling bumoto ang House of Representatives para ma-impeach o i-impeach si VP Sara. Ang boto, 257 nga ang nag-yes, 25 ang nag-no, at 9 lamang ang abstain. Mula nga rito, napunta ang kaso sa Senado. At noong July 6, 2026 lamang, nagsimula ang Senate impeachment trial. Ang dating running mates noong 2022, ngayon ay nasa magkabilang panig na ng isang political battle. So kung babalikan nga natin ang buong kwento, nagsimula ang UNITEAM bilang isang electoral alliance. Noong 2022, nagsama sina Bongbong at Sara para manalo sa halalan. Nanalo naman sila, pero pagkatapos silang maupo sa pwesto, unti-unti ngang lumitaw ang kanilang mga pagkakaiba. Nagkaroon ng mga tensions sa pagitan ng Duterte camp at ng mga kaalyado ni Marcos. Lumaki ang kontrobersya sa confidential funds, nagkaroon ng policy differences, at noong 2024, umalis nga si VP Sara sa gabinete. Pagkatapos nito, naging mas lantad ang kanilang political disagreement. May mga mabibigat na pahayag mula sa magkabilang panig, at kalaunan, nauwi ang political conflict sa impeachment proceedings. Unang impeachment noong 2025, at muling impeachment nitong 2026. Ngayon, nasa Senado na nga ang kaso. At habang nagpapatuloy ang trial, ang dating UNITEAM na nangako ng pagkakaisa o unity noong 2022 ay isa na sa mga yung kwento ng isang political alliance na tuluyang nagkahiwalay. Pero may isang bagay na hindi pa tapos, ang impeachment trial ni VP Sara. At kung ano ang magiging huling desisyon ng Senado. Yon ang magiging sunod na kabanata ng kwentong nagsimula sa political alliance noong 2022. So kung gusto mo ng mga gantong mga content, mga video, wag namang makalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka nakakamiss sa ating mga update na videos.